Mapagpalang umaga po sa ating lahat at welcome po sa ating online devotion ngayon pong umaga. At bago tayo magsimula ay tayo po yung manalangin. Lord, we thank you for this day, O Lord God. Papasalamat kami sa umagang ito na kami ay buhay at nagbigay din kayo ng pag-asa sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, gabayan niyo po kami, Panginoon. We ask, O Lord God, for this day, for your scripture, Panginoon, na mangusap kayo sa aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus, tapos sa madalangin po namin. Amen at Amen. Ang ating scripture po ay matatagpuan po sa Psalms chapter 17, verse 19. At ito po ang nakasulat. Revive us, and we will call on your name. Restore us, Lord God Almighty. Make your face shine on us, that the way may be saved. So, ang ating key verse ngayon pong umaga ay matatagpuan din sa verse 19. Sa binasa po natin na, make your face shine on us, that we may be saved. So, ang ating devotion or message for this morning ay pinamagatan, Restore Us, Emmanuel. Yan. So, ang Pasko ay hindi lang kwento ang ilaw, regalo at kasiyahan. Ang Pasko ay kwento ng Diyos na lumalapit sa mga pagod, sugatan, at nangangailangan ng restoration. Diba? Sa binasa po kasi natin sa Psalms chapter 80 ay parang panalangin bago ang unang Pasko. Diba? Lord, restore us. Ito rin ang dahilan kung bakit pinanganak si Jesus. Sa verse 17 naman, binanggit kasi doon ang man at your right hand, isang taong pinili at pinalakas ng Diyos. Sa liwanag ng Pasko, makikita natin si Jesus, ang anak ng Diyos, na isinugo ng Ama upang iligtas at ibalik ang sangkatauhan. Sa verse 18 naman kasi nakalagay doon, revive us and we will call on your name. Diba? Ito ang ginagawa ni Jesus noong siya'y dumating. Nagbigay siya ng bagong buhay. Kaya nga tinawag Emmanuel, diba? Hindi lang sa katawan, kundi sa puso at espiritu. Dahil sa Kanya ay may dahilan tayong muling manalangin, muling sumamba, at muling umasa or merong pag-asa sa Kanya. At sa verse 19, make your face shine on us. Sa Pasko, literal na sumikat ang liwanag ng Diyos sa dilim ng mundo. Yan. Lalo na in these dark times. Si Jesus ang katuparan ng panalangin na ito. Siya ang liwanag na nagdadala ng biyaya, kapatawaran, at kaligtasan. So, ang Pasko ay paalaala na hindi tayo nakalimutan ng Diyos. Hindi siya nanatiling malayo, kundi dumating siya upang ibalik niya tayo. So, ngayong Pasko, tanungin natin din ang ating sarili or magkaroon tayo ng reflection sa ating buhay. Tanong natin na ano ang kailangan natin ng restoration sa ating mga puso. Diba? Or pangalawa naman, ano ang kailangan kong isuko kay Jesus, 'di ba? Lalo na sa darating na Pasko or sa darating or siya yung darating, 'di ba? Or siya yung ipapanganak ngayong December 25. Or tanungin din natin na tinanggap ko na ba si Jesus na hindi lang bilang sanggol sa sabsaban kundi bilang tagapagligtas. Pinakamagandang regalo ngayong Pasko ay hindi bagay, kundi ang presensya po ng ating Panginoong Hesus sa ating mga buhay. So what we've learned dito po sa scripture na binasa po natin. Number 1 po niyan, ang Pasko ay panahon ng restoration at bagong buhay. Pangalawa naman po, si Jesus ay sagot sa panalangin ng Restore Us, Lord. Atlo, ang liwanag ng Diyos ay sumikat sa pamamagitan ni Kristo. At panghuli ay dahil kay Jesus, tayo ay may pag-asa at merong kaligtasan sa Kanya. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa regalo ng inyong anak na si Jesus. Sa gitna ng aming pagod, diba, sa takot at sa pangangailangan, ikaw ay dumating upang ibalik kami sa inyo. Lord, restore us this Christmas. Hayaan mong liwanag ni Kristo ang magdingning sa aming puso. Magdala ng kapayapaan sa aming pamilya at magbigay ng bagong pag-asa sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito po sa madalangin po namin. Amen at Amen. Magandang umaga po sa atin lahat.